Tanggapin mo na lang na patay ng asawa mo. Matapang na sigaw niya rito. Mas lalang humigpit ang hawak nito sa kanyang braso, ngunit hindi niya pinansin iyon. Mas hindi niya tanggap na maging si Beth. Hindi niya gusto na magpanggap bilang si Beth. What did you say? Galit ngunit mahina nitong tanong. Matapang niyang sinalubong ang nalilisik nitong mga tingin. Kung hindi siya lalaban ay makukulong siya sa ilusyon na siya si Beth kahit hindi naman. Ang sabi ko, tanggapin mo na lang na patayin ng asawa mo. Namilog ang mga mata niya at muntika ng matumba matapos sakupin ng mga labi nitong mga labi niya. Walang babala nitong pinasok ang dila sa loob ng kanyang bibig, kaya't napaatras siya. Akala niya itutumba siya, ngunit tila bakal na ikinulong ng mga braso nito ang kanyang bewang. Wala siyang magawa kung hindi kumapit sa braso nito at balikat at hayaan itong magsawa sa mga labi niya. Napatingala siya at sinusubukan itong itulak sa dibdib, ngunit nang hina siya tila kinuha. Ang lakas niya matapos nitong idikit ang sarili sa kanya. Bumaba ang halik nito sa kanyang leg at imbis na itulak ito muli, ay dumiin ang pagkakapit niya sa balikat nito. Sinampay nitong isa niyang binti sa bewang nito at mas lalo siyang hinapit. At kahit pareho silang may saplot sa ibaba ay ramdam niya ang kahandaan nito. What did you say again? Nangaasar na tanong nito. Bumigat ang paghinga niya at napasinghap noong maramdaman ang mainit itong palad na sumiksik sa suot niyang malambot na pants. Gusto niyang pagalitan ng sarili, lalo pat nakalimutan niya ang pinaglalaban. Muli na naman yata siyang matutupok ng init. Nakalimutan mo na? Nangiinis na bulong nito. Pumikit siya ng mariin, ngunit napamulat din ang mga mata. Matapos nitong kagatin ang ibabang labi niya at tuksuhin ng halik pagkatapos. Tumatahip ng dibdib niya sa sobrang bigat ng kanyang paghinga. Nadulot nito. Noong pakawalan muli nitong labi niya, hinahanap niya ang sariling boses. Hindi ako si Beth. Diretsang bigkas niya at ni hindi inihiwalay ang titig mula sa mga mata nito. Ni hindi ito kumarap o gumawa ng anumang reaksyon sa sinabi niya. Seryoso lang ang titig nito na tila inaasahan na nitong sasabihin niya yon. I know, but I want you to be Beth. Walang halong kasinungalingang pag-amin nito. Bahagya muli siyang nasaktan dahil doon, pero alam naman niyang hindi niya kayang palitan ang asawa nito. Makatutulong ba dito kung magpapanggap siya bilang si Beth? Bakit? Siya bang nakikita mo sa akin? Mabigat niyang tanong na muntik na niyang kinapiyok sa dulo. Lumalim ang titig nito at napirmi ang mga labi. Hindi ito sumagot na lalo nagbigay butas sa puso niya. Nawala rin ang palad nitong nagpupumilit makapasok sa pants niya kanina. Napangiti siya ng mapait. Malamang na hindi siyang nakikita nito. Sa bagay, ano pa bang aasahan niya? Siya nga ay hindi makilalang sarili. Ang asawa mo bang nakikita mo habang hinahalikan ako? Mahinang tanong niya dito. Nanahimik itong muli at tila nag-iisipan na lalong kinadismaya niya. Ayaw niya mag-expect ng kung ano pero bakit gusto niya idea na dapat ay gusto siya nito? You're not her when we're making love. You mean pagtatalik? Umawang ang mga labi niya at hindi na ituloy ang sasabihin nung itulak siya nito at maramdaman ang lambot ng kama sa likod niya. Let me just prove it. Malamig na tura nito bago hinilang mga paa niya papunta sa dulo ng kama. Shit, don't you dare, Lyndon. Banta niya rito matapos makitang kinakalas na nitong botones ng suot nitong jeans. Gusto niyang umatras at umakyat pa sa kama, ngunit nagawa na nitong ipitin ang mga binti niya. Kalahati lang ng katawan niya ang nasa kama at alam niyang wala siyang takas sa lakas ng mga binti at braso nito. You dared me first. Nakangising bulong nito bago ekspertong hinilang suot niyang pants. Napamura siya ng mahina at napakapit ng mahigpit sa bedsheet dahil halos mahilang buong katawan niya, kasabay ng paghila nito sa kanyang pants. Napasingha pa siya ng malakas matapos marinig ang pagpunit nito sa suot niya underwear. How dare you? Napaawang ang mga labi niya at hindi alam kung sasabunutan pa ito lalo pat ramdam niyang talim na mga ngipin nito. Mahinang napadaing siya. Madiin siyang kumapit sa bedsheet at napatingala na lang sa ginagawa nito. Bumibigat lalong paghinga niya at halos mamaluktot ang mga daliri niya sa paa dahil sa ginagawa nito. Ang alam niya lang ay nanghina siya matapos maramdamang tapos na ito at nakarating na siya sa rurok. Hinihingal pa siyang sumulyap dito. Ang mga mata nitong puno ng init ay dumagdag lamang sa init na nararamdaman niya. Pakiramdam niya isa siyang diyosa na sinasamba nito. I don't exactly know your name, pero alam ko kung kanino ako nakikipagtalik. Bulgar nitong bigkas na nagpatameme sa kanya. Bahala na rin kung sino nakikita nito.
Iisipin na lang niya na swerte siya at ganito kagandang lalaki ang nagbibigay ng oras at sumasamba sa katawan niya. It's making love. Mahinang pagtatama niya sa sinabi nito. Kita niyang humisi ito na tila natuwa pa sa sinabi niya. Balak niya sanang tapatan ng tingin nito ngunit napapikit siya matapos itong hawakan ng manghita niya at tumayo. Mahina siya nitong hinilat, alam niyang isang galaw pa nito'y mararamdaman na niya ito sa loob niya at sisigaw siya muli sa sarap. Shit, hold on. Kumuyo ang mga kamay niya sa bedsheet at napaungol na malakas ng matagumpay nitong puna ng loob niya. Lyndon. Napahawak siya sa braso nito kasabay na pagtigil nito sa pagsiksik ng ulo nito sa kanyang leeg. Ramdam niya pa ito sa loob na kinangiti niya. Napatigil siya at napamulat ng mga mata sa napagtanto. Bigla siyang kinabahan at napatakip ng kanyang bibig. Hala, hindi na ako nagpipihos. Mahinang bulalas niya ang kinaangat ng ulo nito at malamig na tumitig sa kanya. What did you say? Mabilis na tanong nito. Binugso siya ng kaba at napalunok. Isang buwan na akong hindi nagpipihos. Pag-amin niya na ikinaigting ng panga nito at kinatalim ng tingin sa kanya. Who cares? Mahinang bulong nito bago gumulong sa tabi niya. Napatanga siya sa sagot nito. Ang akala niya magwawala ito sa galit. Dahil hindi siya nakapils pero umakto ito na parang wala lang. Kahit pa nalilisik kaninang mga mata nito. Hindi ka galit? Maingat niyang tanong. Ayaw niyang lingunin ito sa takot na baka nagpapanggap lang ito na okay. Pero galit naman pala. Why would I? Paus nitong tanong, napapikit siya nung marahan siya nitong hapitin sa bewang at yakapin ang tiyan niya mula sa likod. Makukuha ko pa ba pabalik ang similya ko? Mahinang tanong nito na ikinalabi niya. Hindi pero, paano kung mabuntis ako? Maingat niyang muling tanong. May anak ito't hindi pa naka-move on sa asawa nito. Siya rin ang mahihirapan kung mabubuntis siya pero alam niyang mahihirapan din ito. Kaya ba nitong tanggapin sila kung sakali? Then I will be a father again? Hindi siguradong tanong nito. Mabigat siyang huminga ngunit natigilan siya. Matapos marinig ang mahina nitong pagtawa. Hinapit pa siya nito lalo't pinataka ng halikang batok niya. Don't overthink. Kung mabubuntis ka, pananagutan kita. Suyo pa nito sa kanya. Medyo gumaan ang pakaramdam niya dahil doon naniniwala siya sa sinasabi nito. Iyon nga lang ay hindi mabubura na nasa mali silang relasyon. Matatanggap ba siya ng pamilya nito? Ng mga anak nito? Nasa ganun pa rin siyang pag-iisip ng ipagsalikop nitong kanilang mga kamay at dalhin sa ibabaw ng kanyang tiyan. Just go with the flow. I am just here. Hindi kita pababayaan. Paninigurado nito na humaplo sa puso niya. Parang kanina lang ay naiinis siya na dinala siya nito sa Maynila para sa plano nito. Tapos ngayon itil nagpapaubaya na siya kung ano man ang gusto nitong mangyari. Tatandaan niya na lang ang dalawang patakaran nito para sa kaligtasan niya. Pinlano mo bang hindi uminom ng pills? Paus na ako sa nito. Mahina siyang napasinghap lalo pa tumama sa balat niya ang mainitong paghinga. Idagdag pa ang tuhod nitong pinaghihiwalay na naman ang mga hita niya. Lyndon, mahinang bawal niya dahil alam niya kung saan sila hahantong kapag hindi niya ito pinigilan. Imbis na makinig ay masinapit niya ito at halos makagat niya ang ibabang labi matapos maramdaman ang handa na ito. So you plan this? Muling ako sa nito, umirap siya at pinigilan ng kamay nitong balak na bumaba sa pagitan ng mga hita niya. Hindi ba't ikaw ang may plano nito? Kinidnap mo ko. Nakasimangot na ako sa niya dito pabalik. Mahina muli itong humalaka kaya hindi niya tuloy mapigilan ang mapangiti. Nawala nga siya sa focus at hindi na malayang nasa loob na niya ito't gumagawa na ng munting galaw mula sa likod niya. Napakapit tuloy siya ng mahigpit sa braso nito't nakagat na ng tuluyan ng ibang labi niya. I did and everything is going smoothly according to my plan. Once you get pregnant, there's no way you can escape. Madinat paus nitong bulong sa tenga niya bago hinigpitan ng hawak sa kanyang tiyan at mabilisan ang galaw nito. Hindi siya nakasagot at tanging pigil na ungol ang pinakawalan niya. Pumikit siya ng mariin at ninamnam ang nangyayari sa kanilang dalawa. Dapat na siguro siyang masanay na may lalaking macho, gwapo at eksperto sa kamang nagro-romansa sa kanya gabi-gabi. Muli siyang nagpalukob sa init na pinagsaluhan nila. Kusap ang gumuhit ang ngiti sa mga labi niya matapos siya nitong mahigpit na yakapin mula sa likod. Noong matapos ang pagninig nila, hinagod niyang braso nito at hindi maiwasang maisip na napakaswerte ni Beth kay Lyndon. Ramdam niya mapagmahal ito kahit pa madalas na galit o seryoso ang mga titig. Mabigat siyang huminga. Handa naman siyang mahalin ito kahit pa mas mahal itong asawa nito. Pero paano naman kapag bumalik ng alaala niya? Paano pala kung siya ito may naiwang pamilya?
Nangilid ang mga luha niya dahil doon. Parang ayaw na lang niyang bumalik ang alaala niya at gusto na lang niyang manatili kay Lyndon. Pupwede bang hilingin na mag-isa na lang siya sa buhay? Pupwede bang isipin na nabuntis siya sa pagkadalaga at wala nang pakialam ang tatay ni Gavin sa kanya? Unfair yun para sa anak niya pero gusto pa rin niyang hilingin. Nakatulog siya habang iniisip ang mga iyon. Ngunit nagising rin siya matapos maramdaman ang gutom. Maliit pa siyang napanguso matapos ang pagtanto kung gaano kahigpit ang yakap sa kanya ni Lyndon. Nahirapan pa siyang kumawala sa malabakan nitong braso. Stay, bulong pa nito ngunit hindi siya nakinig. Kukunin ko si Gavin, mahinang sagot niya. Doon pa lang siya nito pinakawalan, marahil ay naalalang anak niya. Napailing siya at umaba sa kama. Hindi na niya ginamit ang kumot total ay nakapikit naman si Lyndon. Nagawa pa niyang maligo sa banyo nito ngunit napailing siya matapos maalalang wala siyang dalang damit. Binalot niya na lang ang katawan ng tuwalya at naghanap ng damit sa walk-in closet nito. Namangha pa siya sa dami ng damit na pangbabae na marahil ay kay Beth. Hawak na niya isang bestida ngunit kinakain siya ng konsensya niya. Kaya niya bang suotin ang damit nito kahit na inagaw niyang asawa nito? Binitawan niya yon at nagsuot na lang ng itim na long sleeve ni Lyndon na nahihilan niya. Boxer din itong ginamit niya. Hindi na niya ginising si Lyndon noong lumabas siya ng kwarto na hindi pa nga siya nagsuklay ng buhok. Sakto lang din naman ang labas niya dahil umiiyak na si Gavin sa kabilang kwarto. Nataranta pa siya at nagmadaling kunin ito. Baby, nandito na si Mama. Suyo niya pa rito. Agad niyang binuhat si Gavin at dinala sa ibaba. Pakakainin niya sana ito kaya't dumiretso siya sa kusina. Kaya lang ay natigilan naman siya matapos makita ang likod ni Marie na nag-aayos ng stock sa refrigerator. Kanina ka pa ba dyan? Medyo kabado niyang tanong dito. Nahiya siya bigla. Baka kasi kanina pa ito't narinig ang mga ungol niya. Humarap ito sa kanya na nakangiti. Ngunit nang makitang eyes niya na laki ang mga mata nito, umiwas pa ito ng tingin at kita niyang namulang mga pisngi nito. Hala, kararating ko lang po Ma'am Beth, wala po akong narinig. Tinawagan lang din po ako ni Sir Lyndon kanina para sa groceries niyo. Paliwanag nito, bahagya rin siyang nahiya ngunit tumikim siya at pilit na ngumiti. Lumapit siya dito at naghanap ng prutas sa mga pinamili nito. Okay lang yon. Normal lang naman yon, hindi ba? Kayo rin naman ang asawa mo. Nahihiyang paliwanag niya dito bago kinuha ang isang mansanas. Mas lalong namula ang mga pisngi nito na tila may naisip. Ma'am Beth naman, hindi ko pa po asawa si Blake pero ginagawa rin namin yan. Nahihiyang pag-amin nito. Literal na napanganga siya sa sinabi nito. Nahulog pa ang kanyang mansanas na hawak niya na ikinalingon nito sa kanya. Hindi ko kilala si Blake. Sino ba si Blake? Boyfriend mo? Hindi niya mapigilan tanong na kinakunot ng noon nito. Hindi niyo po kilala si Blake? Pag-uulit na tanong ni Marie sa kanya na tila pa imposibleng hindi niya kilala si Blake. Umawang ang mga labi niya at pilit hinalungkat sa isip niya. Kung may sinasabi ba si Lyndon kung sino si Blake, ngunit wala siyang maalala. Namawis na ang noon niya lalo't naisip niya mga patakaran ni Lyndon. Bawal nga palang may makaalam na hindi siya si Beth. It's Blake Pascual, your best friend. Madiing bulong ni Lyndon na bigla na lamang sumulpot sa likod niya. Nagulat pa siya sa presensya nito pero tumikim siya at ngumiti kay Marie na umiwas ng tingin sa kanila. Nailang yata ito lalo pat hinapit ni Lyndon ang bewang niya. Mabuti nga't may suot itong damit kung hindi siya pa ang mahihiya. O si Blake, kayo na pala? Bawi niya para lang hindi magtaka si Marie. Sinagot mo na yon? Kunwaring asar pa niya rito na ikinapula ng mga pisngi nito. Lalaki naman po pala siya, mahinang sagot nito. Umangat ang gilid ng labi niya at magsasalita pa sana kung hindi lang kinuha ni Lyndon si Gavin mula sa mga bisig niya. What do you want to eat? Biglang tanong nito kaya't nalipat dito ang atensyon niya. Marunong ka magluto? Kunot noong tanong niya. Nangunot ng nunto pero hindi makasagot matapos. Mahinang tumawa si Marie. Naku sir, nakalimutan na yata ni Ma'am Beth na expert ka sa pagluluto. Nakatawang komento ni Marie. Natahimik siya dahil doon. Mas lalo niya napagtantong napakaswerte ni Beth kay Lyndon. Mas lalo lang siyang nainggit sa taong patay na. Well, she can now taste my cooking again. Mayabang nabanggit ni Lyndon na maliit niyang kinanguso. Napangisi si Marie dahil doon. Agad na itong lumayo sa refrigerator at kinuhang bag nitong nasa kitchen counter. Aalis na po ako kung ganoon. Loving niyo nga pala. Humagikik pa ito at basta na lang silang nilayasan. Napailing siya at nasapo ang noo. Nakakahiya. Akala mo naman bago silang mag-asawa dahil sa sinabi nito. You forgot about my rules. Biglang malamig na bigkas ni Lyndon sa tenga niya. Napaangat siya ng ulo dahil doon nawala din kasi ang hawak nito sa bewang niya.
Paglingon niya inaayos na nito si Gavin sa isang high chair at binigyan ng masanas. Napalabi siya lalo't ramdam niyang medyo galit na naman to. Hindi ko naman kasi kilala si Blake. Baka gusto mo kong bigyan impormasyon sa mga kakilala ng asawa mo. Medyo sarcastic ang sagot niya dito. Sinulyapan lang siya nito bago nagtungo sa refrigerator at kumuha ng ilang gulay at karne ng baboy doon. Never mind about them. You don't need to know them all. 2 tao lang ang gusto ko makilala mo. Seryosong sad nito. Natahimik siya. Ayaw din ba nito makihalubilo siya sa iba? Sino? Lumungon ito sa kanya talagang diretsyon tumingin sa mga mata niya. My twins, Shander and Siren. I want you to make them happy. Nagsusumamong bigkas nito. Nakaramdam siya ng butas sa kanyang puso dahil doon. Naisip niya ang 2 batang malamang ay sobrang nalungkot sa pagkawala ng mama nila. Masyado pa silang bata para mawala ng mama. Bigla'y gusto niyang makilala ang mga to. Gusto niyang kilalanin at gusto niyang mapasaya kahit pa magpanggap siyang nanay ng mga to. Kailan ko sila makikilala? Interesadong tanong niya dito. Kumibot ang labi nito at imbis na sagutin siya nagtungo ito sa sink upang hugasan ang mga kinuha nitong sangkap at karne. Bukas na ba? Dagdag niyang tanong. Pinatay nitong tubig ngunit hindi lumingon sa kanya. Not now, not tomorrow either. Kailangan muna kitang ihanda at bigyan ng ideas sa mga gusto nila. Sandali itong tumigil at sinilyapan si Gavin. Isa pa, kailangan ko rin silang ihanda patungkol kay Gavin, dagdag nito. Umawang ang mga labi niya at hindi nakakibo. Oo nga pala't baka hindi tanggapin ng mga anak nitong anak niya. Hindi ba sila magtataka na may anak ako sa iba? Tumunang tingin nito sa kanya at umigting ang panga. Hindi mo siya anak sa iba. I mean, Gavin will be accepted by them as their youngest sibling. Pinalasagot nito kaya't nawalang pag-aalala niya. Ramdam niyang mababait ang mga anak nito kaya't panatag siya. Sa tingin niya ay madali lang niyang mapapakiusapan ng mga ito at madaling pakisamahan. Inalis niya ang isipin na iyon. Mas tinuon niya na lang ang atensyon sa niluto ni Lindo na sinigang na baboy. Hindi niya nga maitago ang pagkamangha sa sarap ng luto nito. Maging si Gavin ay nagustuhan yon. Kinabukasan nga ito na muli nagluto ng almusal kaya't pakiramdam niya rin na siyang pinagsisilbihan. I'll be at the office later. I'll be back late at night. Bigkas dito habang nagluluto ng sinangag, inayos niya si Gavin sa high chair at sinuklay ang buhok niya gamit ang mga kamay. Damit pa rin ni Lindo ng suot niya. Nahihiya kasi siyang magsuot ng damit ni Beth. Pwede ba akong bumili ng mga damit ko mamaya sa labas? Promise, mabilis lang ako. Nagtaas pa siya ng kamay bilang pangako. Sinulyapan siya nito mula likod at pinasadahan pa ng tingin na suot niya malaking t-shirt nito. Hindi mo kailangan ng mga damit. I don't mind, you're running naked inside my penthouse. Nakangising bigkas nitong kinapula ng mga pisngi niya. Kailangan ko ng damit. Mariin niyang katwiran. Kita niyang malit itong napangusok pagkaraan ay kinagat pang ibabang labi nito. Wear my wife clothes. They will perfectly fit for you. Kumpiyansang suggestion nito na tila ba para sa kanya talagang mga damit ni Beth. Ipipilit pa sana niyang pagbili ng damit ngunit ramdam niyang hindi siya nito papayagang lumabas. Bandang huli nang umalis nito para sa opisina na problema pa siya sa pagpili ng damit. Ang daming damit ni Beth at alam niyang lahat iyon ay nasa sukat niya. Kaya lang hindi siya makapili ng damit na magiging komportable siya. Hinila niya na lang isang bestidang malambot at namili na lang siya ng mga underwear na tingin niya hindi pa nito nagamit. Look Gavin, mukha na bang mayaman ulit si Mama? Biro niya pa sa anak na nasa high chair. Umikot siya sa harap nito na ikinahigikik naman ito. Napangiti siya at binuhat ito para sana dalhin sa kusina. Ngunit lumiko siya patungo sa pinto matapos marinig ang tunog ng pagbukas noon. Nagtataka pa siya at iniisip na bumalik si Lyndon. Ngunit paglapit niya nagkagulatan pa sila ng batang babae na medyo kulot ang buhok. Who are you? Matalim na tanong nito ngunit natamemit na milog ang mga mata matapos makita ng buong mukha niya. Mommy? Bulalas nito at halos mangilid ang luha na kinasinghap niya.